Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon Pilipinas, magandang hapon Bangsamoro. Ito ang Ulat Bangsamoro. Maghahatid sa inyo ng mga impormasyon at kaganapan patungkol sa Bangsamoro Parliament. Narito ang balitang parlamento para sa linggong ito. Lusot na sa Committee on Basic Higher and Technical Education ang panukalang batas na magtatakda ng standard sa paggalang sa pagtugtog ng Bangsamoro Hymn. Kasunod ito ng pag-adopt ng committee sa Bangsamoro Hymn Decorum Act na isusumite na sa plenaryo para sa deliberasyon ayon sa committee. Sa ilalim ng panukala, inaatasang tumayo ng maayos, humarap sa watawat o pinanggagalingan ng tugtog at ilagay ang kamao sa dibdib habang tumutugtog ang Bangsamoro Hymn. Bawal din ang paggamit ng gadgets at pagpalakpak habang isinasagawa ito. May inilagay ding probisyon ang mga mambabatas para protektahan ang kalayaan sa relihiyon at paniniwala habang papatawan naman ng parusa ang mga lalabag kapag naging ganap na batas ang panukala. Lumabas sa magkakasunod na public hearings ng Committee on Bangsamoro Justice System sa Tawi-Tawi at Basilan ang malakas na suporta ng mga stakeholders sa tatlong panukalang batas ng Bangsamoro Parliament kasabay ng panawagan para sa mas malinaw na implementing guidelines at mas pinalakas na institutional coordination. Tinalakay sa mga konsultasyon ang BTA Bill No. 66 o Bangsamoro Human Rights Defenders Protection Act, BTA Bill No. 159 o People's Alternative System of Addressing Disputes o PASAD Act at BTA Bill No. 363 o ang Bangsamoro Sharia Judicial and Legal Academy Act. Sa Human Rights Defenders Bill, hiniling ng stakeholders ang mas malinaw na definisyon ng human rights defenders at malinaw na paghahati ng tungkulin ng mga ahensya kasama ang mas konkretong legal at institutional support. For human rights defenders naman, we thoroughly support this because minsan nga yung mga human rights defenders, they are volunteers. They are the brave ones who are fighting or who are the voice of the voiceless, ika nga. No? Tapos medyo sila pa ang nahaharas. And with this with this proposed bill, no, this will entail more protection for them. Sa PASAD Bill, iginiit ang paglinaw sa ugnayan nito sa umiiral na mediation at barangay justice system upang maiwasan ang overlap, gayon din ang mas malinaw na papel ng provincial at municipal offices at mas maayos na interagency coordination. Idinagdag din ang cultural sensitivity, youth engagement at mas aktibong peace and security participation. Para naman sa Sharia Judicial Academy Bill, suportado ito ng stakeholders ngunit nanawagan ng dagdag na court personnel, mas pinalakas sa suporta sa institusyon at mas maayos na training system para sa Sharia courts. Ayon kay Committee Chair Suharto Ambuludto, ang kabuuang resulta ng mga pagdinig ay malinaw na nagsasaad ng suporta sa mga panukalang ngunit may diin sa mas pinong pagbalangkas at mas realistiko at implementable na mga mekanismo bago ito isalang sa mas malawak na deliberasyon sa plenaryo ng Bangsamoro Parliament. Nakita natin na yung konteksto, lalong-lalo na doon sa human rights defender dahil sa karanasan sa karapatang pantao ng Basilan, naging mas mayaman yung pag-uusap natin at kailangan lang po namin na talagang masinsin yung pag-capture natin sa committee para ma-integrate yung mga inputs nila. Yung doon naman sa barangay sa PASAD, andun din yun. No? Nakita natin na they are very, very much conscious na may barangay justice system na tayo, na dapat palakasin yung husgado at saan natin isituate, ilugar yung ating itong PASAD o Alternative Dispute Resolution. Napansin din natin na meron na rin silang indigenous o local na alternative dispute resolution experience, yung pagbanta. So, kailangan ma-incorporate din natin yun. Makita natin, matingnan natin talaga yun para yung ating pong programa would be reflective and responsive sa nakakarami. And then doon naman po sa Sharia Judicial Academy, kailangan din po malakas yung ating struktura ng katarungan, yung ating justice system. Nagsagawa naman ng oversight review ang Committee on Public Works ng Bangsamoro Parliament para tignan ang kalagayan ng implementasyon ng mga infrastructure projects sa rehiyon. Batay sa ulat ng Ministry of Public Works, umaabot sa 67.77% ang overall physical accomplishment rate
mula 2020 hanggang 2026, katumbas ng 7,452 projects sa buong BARMM. Sa nasabing bilang, 4,453 ang kompleto na, 2,086 ang kasalukuyang ginagawa habang 885 pa ang nakatakdang isagawa. Kabilang dito ang mga kalsada, tulay, flood control, water system, ports, slope protection at iba pang infrastruktura. Tinututukan din ng MPW ang pagpapabilis ng proseso sa billing ng mga contractor upang mas mapadali ang pagpapalabas ng bayad kasabay ng paggamit ng performance monitoring system para matiyak ang maayos na pag-usad ng mga proyekto. Ayon kay Committee Chair Jaafar Apollo Micael Matalam, ang oversight ay layong mas palakasin ang transparency, maiwasan ang delay at mapabuti ang delivery ng mga infrastructure projects sa rehiyon. Tatlong magkakasunod na araw na nagpulong ang Committee on Rules ng Bangsamoro Parliament para pag-usapan at aprubahan ang mga panukalang nakatuon sa kapakanan ng mga empleyado ng gobyerno at pagpapahusay ng serbisyo publiko. Kabilang sa inaprubahan ang Parliament Bill No. 434 na nagtatakda ng flexible working hours tuwing Ramadan para sa mga tanggapan ng gobyerno, LGUs, GOCCs at academic institutions sa BARMM. Sa ilalim nito, papasok ang mga empleyado mula 7:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon habang nananatili ang 40-hour work week. Pinagtibay din ng committee ang mga hakbang para mas mapabilis ang serbisyo publiko, kabilang ang mahigpit na pagpapatupad ng Ease of Doing Business Act upang mabawasan ang red tape sa mga transaksyon ng gobyerno. Pinaaalalahanan din ang mga ahensya na sundin ang civil service rules laban sa mga empleyadong may magkasunod na unsatisfactory performance rating. Kasama rin sa mga tinalakay ang pagpapatupad ng health programs para sa mga kawani ng rehiyon, kabilang ang libreng mental health, medical at physical check-up. Sinang-ayunan din ng committee ang mas pinalakas na papel ng Office of the Chief Minister sa GOCC sa rehiyon at ang panukalang Car-Free Sunday sa Bangsamoro Government Center. Ayon kay Presiding Officer Amir Zakaria Rakim, nakatakda ring magsagawa ng roundtable discussion kasama ang iba't ibang regional offices para sa cultural sensitivity training ng mga kawani ng gobyerno. At yan ang mga balitang parlamento para sa linggong ito. Para sa patuloy na updates ng BTA, maaari niyong i-like at i-follow ang ating official social media accounts at BTA Parliament at bisitahin ang ating website at parliament.bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ni Speaker Muhammad Yacub at ni Secretary General Professor Rabi Angkal, ako ang inyong lingkod, Sheila De La Cruz Malik mula sa Public Information, Publication and Media Relations Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service. Kami ang inyong tagapag-ulat na maghahatid sa inyo ng mga kaganapan at impormasyon patungkol sa Bangsamoro Parliament. Muli, magandang hapon. Wassalam.